Magandang gabi po sa ating lahat. Kapatid. Yes, the Lord is faithful. Purihin natin, Panginoon. So, pagpapatuloy po natin ang ating aralin patungkol po sa New Heaven and New Earth. Doon po sa aklat ng Revelation chapter 21. So, before that, nais ko ibigay po yung sequence nito pong end time sequence, pag-aaral po natin ng eschatology. Para po pagka binabasa niyo yung Book of Revelation, pag binabasa niyo yung Book of Revelation, medyo kabisado niyo yung sequence niya. Although hindi ito standard, kumbaga, na ginagamit ng lahat ng theologian. Pero po tayo, pakihinaan ng konti. Pero po tayo, naniniwala po tayo sa pagsunod natin sa Biblia. Kung ano po yung nakasulat sa Biblia, doon lamang po tayo nagbabase. So, maging yung sequence po ng mga mangyayari sa huling araw, ay gusto nating i-pattern kung paano po ito inilahad sa Book of Revelation. Tandaan po natin mga kapatid, ang karamihan po sa Book of Revelation ay mga pagsasalaysay ng mga huling araw. Ibig sabihin, karamihan po dito, hindi pa nangyayari, hindi pa nagaganap. Kaya nga po, tinatawag natin itong non-essential. Ibig sabihin, wala pa pong makapag-confirm, wala pong makakapag-sabi talaga ng tumpak na mangyayari sa future. Although, meron po tayong sinusundan sa Biblia, hindi pa rin natin alam kung ito yung eksaktong sequence. Ibig sabihin ng sequence yung pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Sapagkat ito ay highly symbolical, kumbaga. Pero nais nating maging malapit or malapit dun sa presentasyon na ginamit ng mismong Biblia, kung paano natin siya hinahalayhay. Okay, so Revelation's end time sequence. Ano yung mga sunod-sunod na mangyayari sa hinaharap natin. Ibig sabihin, bago tayong mga anak ng Diyos, ay makarating talaga sa kaluwalhatian kasama ng ating Diyos, ng ating Panginoon Kristo. Okay, end time sequence. So yung chapter 18 ng Revelation, mga kapatid, chapter 18, tinatalakay dito yung the fall of Babylon, the fall of the great Babylon. So ano yung Babylon na pinag-uusapan? Babylon, mga kapatid, sa Bible meron na talagang Babylon. Okay? Ito yung isang great kingdom. Sa panahon ng Old Testament, ang pinakasikat nilang emperador o hari ay si King, sino pa? Nebuchadnezzar. Pagka nababanggit yung pangalang Nebuchadnezzar, sa panahon ni Daniel, at ang kanyang mga kaibigan na tatlo, si Daniel at ang kaibigan na tatlo, si Shadrach, Meshach, and Abednego. Yun po yung panahon na yon. Ito po yung nangyari, yung rise ng Kingdom of Babylon. Nangyari po ito approximately 1,000 years before Christ. Approximately, hindi natin natataya ng eksakto. So approximately 1,000 years before Christ, nabanggit na yung kingdom ng Babylon. Pero may sinasabi dito sa Revelation, sa end times, sa mga huling araw, may tinatawag ang Biblia na Babylon at ang pagbagsak ng Babylon. Hindi po nito pinatutungkulan yung naunang Babylon kung saan naghari si Nebuchadnezzar, sapagkat bumagsak na po yun. Tapos na yun. Sa panahon natin ngayon, natataya na siya na 3,000 taon na ang nakakaraan. Imagine that.
the rise of the kingdom of Babylon, and then 1,000 years, dumating si Jesus Christ. And then after Jesus Christ, sa panahon natin yan, 2,000 years na. So mula sa Babylon hanggang sa panahon natin, 3,000 years na. Hindi yung Babylon na yon ang pinag-uusapan dito sa chapter 18 na babagsak sa huling araw. Simbolismo ito ng isang, sabi dito, great city or great nation or great kingdom na talagang maghahari sa huling araw. So maraming nagsasabi kung ano itong Babylon na to sa present times natin. Maraming nagtataya kung ano-anong bansa at kung ano-anong kingdom. O sinasabi din, ito'y yung Roma ngayon, yung papal Rome ngayon sa papasin, kaya nagsasabing gano'n. Pero hindi natin tinatayang eto nga siya. Meron din nagsasabi na ito ay United States of America sapagkat ito yung isang nasyon ngayon o parang kaharian na namamayagpag sa buong mundo. Hindi natin alam kung sa mga susunod na panahon, meron ding papalit na maghahari sa Amerika. Okay? Because in our history, before the superpower America ay nag-rise, merong mga nauna. Rome, okay, Roma, and then yung kay Genghis Khan, ano ba yan? Mongols, yan, Mongols. Meron din yung sa mga Turks, Ottoman Empire, yan, Ottoman Empire, and then yung kay Genghis Khan. And then naghari din yung panahon ng Spain, Spaniards, di ba? Ngayon sa panahon natin, ang pinaka-superpower ngayon ay ang Amerika. Pumapangalawa sa kanya, maybe Russia or China. Pero ang naghahari sa panahon natin ngayon is United States of America. Hindi natin alam sa mga susunod na panahon, kung wala na tayo, kung meron pang mag-emerge na bagong superpower na nation bukod sa Amerika. Hindi natin alam. So marami nang kinakabit sa pangalang Babylon sa Biblia, sa end times, at isa na doon yung Amerika. Okay? Hindi tayo magsasabi kung ano ito. Dahil hindi pa natin ito napapatunayan. Ang alam lang natin, mga kapatid, ay sa huling araw, merong isang sisikat na nation or kingdom na maghahari sa buong mundo in a macro level na huhusgahan ng Panginoon, pababagsakin ng Panginoon. Okay? Ito yung chapter 18 ng Revelation. Istorya ng pagbagsak ng isang namamayagpag na nation or kingdom, the fall of Babylon. Yun yung chapter 18. And then yung chapter 19, pagbagsak nitong isang namamayagpag na kaharian na ito, ang chapter 19 ng Revelation ay nagkukwento ng, o nagsasabi, nagpo-prophesy, ng muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ayan yung sequence niya. May babagsak muna na isang namamayagpag na bansa or kingdom or kaharian. Pagkatapos ng pagbagsak na yon, darating sa pangalawang pagkakataon ang Panginoong Hesukristo. Okay? Chapter 18, the fall of Babylon, and then chapter 19, the second coming of Jesus Christ. Yun yung pagkakasunod-sunod sa Revelation. Okay? Ang muling pagbabalik ng Panginoon. And then chapter 20, yung pinag-aaralan natin, pagbalik ng Panginoon, ano ang mga mangyayari? Sinasabi sa chapter 20, maghahari ang Panginoon sa loob ng maghahari ang Panginoong Jesucristo sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Yan yung millennium na sinasabi natin. Pakinggan nyo mabuti. Kailangan, eto, tatapatin ko kayo mga kapatid. Kung kayo'y totoong Kristiyano, magiging interesado kayo sa end times. Kung hindi kayo Kristiyano, hindi talaga kayo interesado dito. Okay, mamaya papaliwanag natin kung bakit. Ang tunay na Kristiyano, tunay na anak ng Diyos, tunay na pinili niya,
tunay na hinirang, magiging interesado sa end time. Magiging interesado sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Bakit? Kasi gagawin niya ang puso at isipan natin na maging interesado sa mga bagay na ito. Dahil ang ating pag-asa ay nakasalalay sa kanyang pagbabalik. Okay? Kaya magiging interesado tayo dito. Mamaya, papaliwanag pa natin mabuti. Okay, ulitin natin. Chapter 18, the fall of Babylon. Chapter 19, the second coming of Jesus Christ. Chapter 20, ano ang gagawin niya pag nakabalik na siya dito? Maghahari siya sa mundo sa loob ng 1,000 taon. The millennium. And then, pagkayari ng 1,000 taon, yung huling battle na mangyayari. The final battle, which is the battle of Armageddon. Okay? Kasi makukulong si Satan sa loob ng 1,000 taon at pagkayari ng 1,000 taon na yon, papakawalan si Satan para mangalap siya uli ng kanyang mga kapanalig para labanan sa huling pagkakataon ang Panginoong Jesucristo. Pakinggan mabuti, sa huling pagkakataon, never again na maglalaban ang masama at mabuti. Never again. Ito na yung huling-huling paglalaban ng mabuti at masama. And then very swiftly, ang labanan na yon ay hindi tatagal. Very swiftly, papakita ng Panginoon na no match talaga, wala talagang kalaban-laban ang masama sa mabuti. Papakita ng Diyos na talaga siya ang hari, siya ang sovereign, siya ang may control ng lahat ng bagay. Okay? Kaya ang labanan na hindi tatagal, na para pag ang nagkakapahirapan pa. Ipapakita dito na walang kahirap-hirap na tatalunin ng Panginoon ang kalaban sa the final battle of Armageddon. Yan ang sinasabi sa Biblia, the final battle of Armageddon. And then afterwards, pagtapos na ang labanan, ang susunod ay Great White Throne Judgment. Huhusgahan na ang lahat. Si Satan at ang lahat ng kapanalig niya. At itatapon sila sa Lake of Burning Sulphur. Yun na yung final destiny ni Satan, ng Antichrist, ng false prophets. Pag sinabi natin false prophets, mga kapatid, ito yung mga tumatayo, nakagaya ng ganito. Na, kunwari, pastor, ito yung mga false prophets na nagpo-prophesy, nagsasalita ng mga bagay-bagay na hindi naman ayon sa salita ng Panginoon. Okay? Yun yung mga false prophets. Hahatulan si Satan, ang kanyang mga demons, ang Antichrist, ang false prophets, at lahat ng mga taong na-deceive at nadaya nila Satan. Okay? Paano nandadaya si Satan? Hindi naman natin nakikita si Satan. Nandadaya siya, kaya laging sinasabi sa Biblia, sa pamamagitan ng mga taong ginagamit niya, ito yung Antichrist, marami yon, kaya Antichrist, marami, Antikristo. And then, false prophets, marami din. Okay? Baka kasi akala natin ang pandarayan ng Diablo is yung isa yan, yung internet, yung kalayawan sa labas, isa yan. Pero ang pinakamalaking pandaraya ng Diablo ay nangyayari sa tinatawag nating religion. Okay? Religion. Kaya importante ito, mga kapatid. Pag hindi natin alam to, pwede tayong madaya. Kaya nagtsatsaga ang ating Panginoon sa pagtuturo sa atin. Okay? Kasi ang pandaraya ng Diablo ay macro level. Hindi yung bulong-bulungan lang sa isang tabi, kundi macro level. Tandaan natin, sabi sa Biblia, o sabi sa Gospel, malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Makipot ang daan patungo sa katotohanan, patungo sa Diyos.
malawak ang daan, patungo sa kapahamakan at marami. Ang sabi ng Biblia, ang dumaraan dito. Marami. Ibig sabihin, mga kapatid, itong nakakalungkot, pakinggan niyo mabuti, mas marami ang mapapahamak. And I'm telling you the truth. Kaya, nawa, isa tayo sa interesado. Kasi ang mga napapahamak, wala talaga silang interest. Foolish talaga sila. Okay? Hindi talaga sila makikinig. Hindi talaga sila maniniwala. Sino lang ang magkakaroon ng gano'n? Yung mga hinirang ng Diyos. So in chapter 20, the millennium reign of Christ, the final battle of Armageddon, and then the great white throne judgment. Pag nahusgahan ang lahat, pag nadala na sa lake of fire, yung mga si Satan at lahat ng nadaya niya, ng kapanalig niya, at lahat ng mga fallen angels na kasama niya, ano yung susunod? Ito yung pinag-aaralan natin ngayon. Chapter 21. Ano na yung susunod? Magbibigay na o magkikreate ng Diyos ng new heaven and new earth. Bagong langit at bagong mundo. Okay? New heaven and new earth. Ang tanungan natin ngayon is, naniniwala ka ba? Yan. Naniniwala ka ba na mapapalitan tong mundo natin na to? Itanong mo yan sa iyong isipan. Baka kasi minsan hindi tayo sumasapit dun sa paniniwala kasi hindi naman tayo nagkakaroon ng choice para maniwala. Ang ibig sabihin ng pastor, hindi tayo nagkakaroon ng choice para maniwala. Ibig sabihin, wala naman tayong binabasa. Hindi naman natin naririnig. Wala naman tayong interest na kalkalin ng katotohanan. So ang nangyayari, we are not believing because by default, hindi talaga tayo maniniwala sa mga bagay na hindi naman talaga natin naiintindihan at nalalaman sapagkat hindi natin naririnig at hindi natin nababasa. So kung wala kang pagkakataong marinig at mabasa ang katotohanan, ibig sabihin, by default, hindi ka naniniwala. Diba? Ang lagi natin sinasabi. And you will know the truth. And the truth, if you know the truth, it will set you free. Kung alam mo. At paano mo nalalaman ang katotohanan? Paano natin nalalaman ang katotohanan, mga kapatid? May paraan ng Diyos sa pakikinig at sa panahon natin ngayon, sa pagbabasa. Nung panahon ng Old Testament, ang kanilang pagsasalin-salin ng pananampalataya ay oral. Kaya napaka-importante sa kanila yung meditate the word of the Lord night and day. Sinasaulo talaga nila. Kaya ang mga skriba, yung mga writer, saulado talaga nila. Yan yung Old Testament. Sa panahon natin ngayon, mapalad tayo kasi ang Word of God ay recorded, hindi lang sa parchment, yung mga sa scroll, kundi recorded na. Noon kasi malalaki ang letra nasa parchment at wala silang printing press, hindi na nasusulat sa maliit. Kaya ang lalaki ng ano nila. So isang chapter lang, baka hindi pa kasya sa isang parchment o sa isang scroll. Kaya ang dami-dami nilang scroll. Sa panahon natin ngayon, mapalad tayo, meron na tayong compressed Word of God na kaya nating bitbitin kahit saan. Mas dumali na sa panahon ng mga kabataan ngayon kasi nauso na ang cellphone. Maliit na cellphone, nasa bulsa, nando na ang Word of God. Kaya mas nakakatakot ang judgment nyo, mga anak, kasi
Napakadali na sa inyo. Sana na ma-access ang Word of God. Your failure to do so, mga kapatid, sa ano nga natin, sa ating batas, ignorance of the law excuses no one. Hindi mo pwedeng sabihin, bawal palang pumatay, napatay ko si ano. Sayang, dapat nalaman ko, bawal pumatay. Ignorance of the law excuses no one. Kulong ka. Alam mo man o hindi mo alam na bawal pumatay. Ganon din, mga kapatid. Sa panahon natin yan. Pinadali ang access sa Word of God. Kung tinatamad ka at pinipili mo pa ang ibang bagay kaysa sa Word of God, wala kang katwiran sa Panginoon. Hindi ka i-excuse ng langit. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Okay? So, new heaven and new earth. Naniniwala ba tayo talaga na merong bagong earth or bagong mundo na ipapalit ng Diyos sa alam nating klase ng mundo? Itong nangyayari sa atin. Ito yung magiging all earth. Okay? Basahin natin muli. Okay, basahin natin muli. Revelation chapter 21, verse 1 to 5. 1 to 5 lang. Hanggang dun lang ang pag-aaralan natin. Revelation chapter 21, verse 1 to 5, it says, andyan ba, middle? Yung nakaraan yan. Revelation chapter 21, verses 1 to 5. Young people, nawa, kayo'y nakikinig. Young people and young professionals. Ayoko nang sabihin yung mga yung mga forgets. Nasa dulo na tayo. Parang, kung tayo mga forgets, hindi tayo pag-gets, dapat ano na sa atin to? Ang tawag dito? Understood na. Huwag na kayong magloko-loko pa sa buhay. Understood na sa atin to. Dahil malapit na tayo sa dulo, kailangan mas nabibigyan natin ng panahon. Ang katotohanan, mga kapatid, and I'm telling you the truth. Hindi tayo i-excuse kung hindi natin alam. Okay, then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down of heaven from God, prepared as a bride beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things has passed away. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down, for these words are trustworthy and true. Sabi niya, isulat mo to, John. Si John yan ng Revelation. Isulat mo to, dahil ang mga salita na ito ay, ano yung trustworthy? Maaasahan o maaasahan at makatotohanan. Isulat mo to. Okay. Kaninong word yan? Kaninong words yan? Although si John ang nagsulat, kaninong word talaga yan? Sa Panginoong Jesucristo. Pag nagsalita ang Panginoong Jesucristo, kaya nga sinabi niya, ito ay maaasahan at makatotohanan. Our failure to believe will not be excused in heaven. Kung ayaw nating maniwala, hindi niya sasabihin, ayaw mo maniwala. Sige na nga, kahit ayaw mo maniwala, sige na, ligtas ka. No, hindi ganun ang patakaran, mga kapatid.
Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng pananampalataya, paniniwala. If we do not believe, we will not be excused. Huwag mo sabihin, pag sa school nga pag tinanong tayo, AJ, recite, ganito na ganyan. Pag sinabi mo, sir, absent ako nung wala akong pakialam kung absent ka. Di ba? Sa school ganon. Walang pakialam ang school kung absent ka o present ka. You have this responsibility. Dahil nag-aaral ka, naaralin mo kung ano ang lesson na itinuturo sa iyo. Ganon sa school. Hindi tayo i-excuse. Hindi pwedeng, sir, zero ko kasi absent ako may sakit ako. Walang pakialam ang school. May responsibilidad ka. Kung hindi ka mag-aaral, talagang zero ka. At pag zero ka, hindi ka gagraduate. Ganon din, mga kapatid. I'm telling you the truth. Ganon din. Kung wala tayong panahon sa salita ng Diyos, ayaw nating paniwalaan, ini-ignore natin, hindi tayo tatanggapin sa langit. And I'm telling you the truth. Hindi tayo tatanggapin sa langit. Huwag niyo sabihin, basta ako mabait. May nakasulat ba na ang mabait ay tatanggapin sa langit? Sinabi pa ni Jesus Christ nung tinawag siyang mabuting guro, ba't tinawag mo akong mabuti? Si Jesus Christ na to, ba't tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos lamang. Mismo si Jesus Christ. Nung nasa laman siya, sinabi niya, ba't tinawag mo akong mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Walang makakarating sa langit na kagaya natin. Kung ang ipapangalandakan natin ay, basta ako kahit di ako mag-aral ng Biblia, mabait naman ako, wala naman akong pinaargabyadong tao. Hindi, kahit di ko na maintindihan lahat yan, basta ako mabait. I'm sorry. Ang lahat ng mabuti nating gawa ay isa lamang maruming basahan. Ang tinitingnan ng Diyos is, sumasampalataya ka ba? Saan ka sasampalataya? Sa Kanyang mga salita. Saan mo makikita ang Kanyang mga salita? Sa Biblia. Huwag nating kakatamaran, mga kapatid. Huwag nating kakatamaran. Ang Biblia. Okay? So, new heaven. Okay. Marami na magtuturo. Ito kaya natin inaalam. Kasi, mga kapatid, maraming nagtuturo na nagsasabi, ito na rin yung yung bagong, yung pangako ng Lord na new earth. Ito na rin yun. Baka makasagupa kayo ng mga ganong nagtuturo. Meron at maraming nagtuturo niyan na ang heaven ay ito na. Sapagkat dumating ng Panginoong Jesucristo sa unang pagkakataon at dumating ng Holy Spirit, kasama na natin ang Holy Spirit ngayon, and therefore, ito na ang new earth. Dahil dumating na ang Panginoong Jesucristo sa pangalawang pagkakataon sa pamamagitan ng Holy Spirit. May mga nagtuturong ganyan, mga kapatid, baka makasagupan niyo yan. Ang tanong, yun ba ang sinasabi ng Biblia? O ito'y haka-haka lang ng mga taong nagmamagaling? Anong sinasabi ng Biblia? Anong sinabi ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, there will be a new earth. At ang bagong mundo ay magaganap pagkatapos ng sequence na sinabi natin kanina. Nangyari na ba yung millennium? Nangyari na ba yung Great White Throne Judgment? Dumating na ba si Jesus Christ na nakita sa alapaap for the second time? Wala pa. May bumagsak na ba na dakilang
kaharian na namamayagpag na tinatawag na Great Babylon? Meron na ba? Wala pa. Hindi pa nangyayari lahat yon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na dumating na yung new earth. Sapagkat yung mga prerequisite, yung mga mangyayari bago dalhin ng Diyos ang bagong mundo, bagong sanlibutan, bagong earth, ay hindi pa nagaganap. Yung mga prerequisite, ibig sabihin ng prerequisite, yung mga unang dapat mangyari bago dalhin ng Panginoon yung yung new earth na kanyang pinapangako. Okay. Aalamin naman natin ngayon, mga kapatid, para naman ma-distinguish natin, ito na ba talaga yung new earth? Ano ang characteristics ng old earth or present earth doon sa new earth na hindi pa dumarating? Anong pagkakaiba nilang dalawa? Anong magaganap o nagaganap sa atin ngayon na hindi na magaganap pag dumating na yung pangako ng Panginoon na new earth? Okay. Romans chapter 8, verses 18 to 25. Romans chapter 8, verses 18 to 25. Basahin natin. Okay. Romans chapter 8, verses 18 to 25. Ito yung mga supplement studies natin. Supporting verses. Doon sa pinag-uusapan sa Revelation chapter 21. Okay, trivia muna, trivia. Para makita natin. Okay, ang supplement verses natin ay, ang teksto natin ay Revelations chapter 21. Okay? Ang sumulat niyan ay si Apostle John. Okay, ang gagamitin natin, ganito kasi pag nag-aaral ka ng Biblia, ng Word of God, para mapatunayan mo na ito ay, makumpirma mo na ito ay totoo, kailangan hindi siya kinokontra ng mga ibang aklat sa Biblia, o mga ibang salita sa Biblia. Kailangan meron kang supporting verses na nagtuturo na tama nga ang sinasabi sa isang book o sa isang chapter ng book, kagaya ng Revelation. Okay? Para makumpirma natin yung hula sa Revelation, gagamit tayo ng mga books na history or is historical na, nangyari na. Book of Romans, and then sa Old Testament gagamitin natin na Isaiah, Romans chapter 8 verses 18 to 25, and then Isaiah chapter 65 verses 17 to 19. Okay, konti lamang to. Sige, basahin natin. Romans chapter 8 verses 18 to 25. Yan. I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. The creation waits in eager expectation for the sons of God to be revealed. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay and brought into the glorious freedom of the children of God. We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Not only so, but we ourselves, who have the first fruits of the Spirit, groan inwardly as we wait eagerly for adoption, for our adoption as sons, the redemption of our bodies. For in this hope, we were saved. But hope that is seen is no hope at all. Who hopes for what he already has?
But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Take note, we wait. We are waiting. And then in Isaiah 65:17-19, behold, 17, I will create new heavens and a new earth. The former things will not be remembered, nor will they come to mind. But be glad and rejoice forever in what I will create. For I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy. I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people. The sound of weeping and of crying will be heard in it no more. Okay. Okay. Trivia. Yung Isaiah, mga kapatid, ito ay sinulat ni Prophet Isaiah. Okay? Ang gap between the time of Isaiah to the time of John, Book of Revelation, is approximately 800 years. Okay? Pakinggan mabuti. Pareho sila ng sinulat, pero ang kanilang sinulat, ang gap nito, ang pagitan ng kanilang, ang layo ng kanilang panahon ay 800 years. Okay? Pero pareho sila ng sinulat, pareho sila ng iniulat. Yung kay Pablo naman, si Apostle Paul ang nagsulat ng Book of Romans. Ang gap naman niya ng Romans, ang pagkasulat ng Book of Romans, sa pagkasulat ng Book of Revelation ni Apostle John ay approximately 40 years. Pero pareho sila ng sinulat. Okay? Na merong new earth. So nagko-confirm yung tatlong panahon na may pangako ang Diyos na mag-create siya para sa kanyang mga anak ng bagong mundo. Ngayon, anong pagkakaiba para paniwalaan natin na hindi pa ito yung new earth? Hindi pa ito. Anong pagkakaiba ng old earth, which is our present earth today, versus dun sa new earth na darating na mundo na pinangako ng Panginoon? Ano mga mangyayari? Number 1. Yan. Old earth versus new earth. Dito natin mapapatunayan. Magkaiba ito. Yung new earth hindi pa dumarating talaga. Number 1 is, yan. Okay. Yung present earth natin, yan yung old earth. Okay? Kasi yung isa, new earth di pa dumarating. Itong present earth natin, tatanungin ko kayo, dito sa present earth natin, meron bang kapighatian? Sino dito hindi namimigati? Sino dito hindi namumroblema sa pera? Hindi namumroblema sa relationship? Hindi namumroblema sa kung anong mga bagay? Sino dito yung talagang hindi nakaranas ng problema? Okay? So napapatunayan natin na ang old earth ay merong suffering. Ano ang meron sa new earth? Tingnan natin kung anong meron sa new earth. Anong meron sa new earth? Yan. Kaluwalhatian. Glory. Okay, tandaan natin, mga kapatid. Pinakita natin yung sequence kanina. Okay? The fall of Babylon, chapter 18, and then chapter 19, second coming of Jesus Christ. And then chapter 20, millennium, the battle of Armageddon, and great white throne judgment. Sa sa 20, sa chapter 20. Okay, ang pinag-aaralan natin ngayon, new earth, which is chapter 21. Ano ibig sabihin nun, Pastor? Tapos na ang kapighatian. Makinig mabuti, kasi tapos na ang final battle between good and evil. So wala nang sufferings.
Wala nang madideceive. Hindi na makapandadaya ang diablo. Okay? Yun ang chapter 20. Nasa chapter 21 tayo ngayon, bago na. Glorified na. Hindi na mandadaya si Lucifer. Nasaan na si Lucifer? Sa chapter 20, nasa burning lake of sulfur. Wala ka na rin kumare na marites. Tapos na lahat. Wala nang mandadaya sa'yo. Wala nang magbibigay ng problema sa'yo. Okay? Ang old earth, which is the earth that we are in today, may sufferings pa tayo. Yun ang pagkakaiba natin. Okay? Nagsasuffer pa tayo. Kaya hindi pa ito ang new earth. Ang pangako ng Diyos, wala nang suffering. Okay? Kaya huwag mo sabihin, at huwag ka maniniwala na sa mga tao na sasabihin, ito na yung new earth. Kasama na natin ang Holy Spirit. Well, kaya pinasama sa atin ang Holy Spirit para magtagumpay tayo. Saan? Sa suffering. Yun ang dahilan, kaya pinasamahan tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ng banal na Espiritu, para mananagumpay tayo sa sufferings, sa problems, sa temptations, sa trials. But this is not yet the new earth. Okay? Yun ang una. Sa present earth, which is the old earth, may sufferings. Sa new earth, wala nang sufferings. Anong meron? Glory. Yun ang meron. Kaluwalhatian. Yun ang sinabi sa verse 18. Ang sabi sa verse 18, pakilagay mo yung verse 18. Middle. Anong sabi sa verse 18? Yan. Sabi sa verse 18, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us, to us. Ibig sabihin, merong present suffering. Pero sabi ni Apostol Pablo, hindi yan maikukumpara sa darating. Ano yung darating? Glory. Wala nang sufferings. So, ibig sabihin, dalawang mundo ito, magkaiba. Ito ang meron ngayon, sufferings, pero may inaasahan tayong glorious days. Ayan yung new earth. Okay, and then, number 2, ano yung meron sa old earth and then sa new earth? Ayan, sa old earth, sabi diyan, we are expecting. Sino dito nag-i-expect? O, ako lang ba nag-i-expect? Taas niyo kamay. Sino nag-i-expect? Lahat tayo nag-i-expect. Anong ini-expect natin? Na merong darating na new earth. Hindi na ba kayo nag-i-expect? Kung hindi kayo nag-i-expect sa second coming, sa pagdating ng Panginoon, umaano kayo dito? I'm telling you the truth. Umaano kayo sa church kung hindi kayo nag-i-expect na darating ang pinangako ng Panginoon. Magkaratapatan tayo mga kapatid, kailangan humanda na tayo. Yung nangyayari sa mundo ngayon, ito alam to nila Kyle, yung mga nasa, ang tawag dito? Ha? Sa tech world, sa technology. Alam nyo to. Darating na ang SI, AI. O nandiyan na yung AI. Pero dinidevelop na yung SI. Ano yung SI? Yung super duper intelligent AI. Alam nyo yan? At anong kayang gawin noon, mga kapatid? Anong kayang gawin ng super intelligent AI? Anong kaya nilang gawin? Gawin tayong
parang mga boplats. Hindi na tayo makakasabay sa kanila. Yun ang totoo. Magiging tayo, habang tumitindi ang katalinuhan ng AI, tayo naman, bumubobo tayo ng bumubobo. Iyon ang totoo, mga anak, mga kapatid. Kami hindi na namin maintindihan ang gusto. Kayo maintindihan nyo nandun kayo sa technology. Maraming mga trabahong maliliot. Yan ang katotohanan. Yung mga pinagpapaguran nating mga pag-aaral ngayon, malapit na ang panahon, hindi na tayo kailangan. At yun ang totoo. At yun ang sinasabi sa hula ng Biblia. Titindi ang katalinuhan. Hindi sinabi doon na katalinuhan ng tao, pero titindi ang katalinuhan. Sasabog ang katalinuhan. Hindi yun in-anticipate nung panahon ni Isaiah. Pero yun ay sinabi sa mga panahon ni Daniel at nila Isaiah. Na darating ang panahon na sasabog na ang katalinuhan. Ibig sabihin, darating ang panahon, kagaya ng panahon natin ngayon. Ngayon isipin mo, sa panahon natin yan, maiisip mo, meron pa bang tatalino sa super intelligent na artificial intelligence? Meron pa kayang ma-inventong iba? Ayun na ang nakakatakot. Kapag ka naiisip natin na parang nasa rurok na tayo ng katalinuhan, ano pa ang susunod? Ibig sabihin, nangyari na yung inihula 3,000 years ago. At anong kayang gawin ng super intelligent AI, artificial intelligence? Ang mga superpower na bansa, mga kapatid, yung mga naglalaban ng mga superpower na bansa, hindi sila titigil hanggang hindi sila ang supremo sa pinakamainam na AI. Bakit? Natatakot sila dahil nasa panahon na tayo ng technology, ang mga superpower ay kailangang maging ahead sa katalinuhan sa AI. Bakit? Dahil sa cyber war. Dahil ang labanan ngayon, hindi na barilan. Ang labanan ngayon ay pindutan. At nandito na din tayo sa panahon, mga kapatid, na ang mundo ay pwedeng wasakin, makinig mabuti, ay pwedeng wasakin ng nuclear weapons. Pwede na. Nuclear war, nuclear fallout, nuclear winter, wala nang takas ang mga tao. Wala na. Ngayon, ang robots or ang AI, ano ang wala sila na meron ang tao? Bagamat mas matalino sila sa tao, ano ang wala ang robots na meron ng tao? Anong meron tayo na wala sila? Bagamat napakatalino na nila. Anong wala sila na meron tayo? Puso, empathy. Wala silang pakialam. Papairamin nila ang talino nila dahil yun ang naka-program sa kanila at gagawin nila kung ano yung inaakala nilang tama sa pamamagitan ng kung ano yung ang tawag dito, program sa kanila. Dahil sa sobrang talino nila, babasahin nila, wala nang pag-asa to, kailangan pasabugin ko na. Itong bansa na ito, kalaban namin to, kailangan pasabugin ko na. Pwede bang mangyari yun? Pwede. Pwedeng mangyari yan, mga kapatid. Ang AI ay walang fruit of the Spirit. Wala silang love, patience, joy, kindness, goodness, long-suffering, gentleness. Wala silang ganun. Basta magde-decision sila kung ano yung pinrogram sa kanila. Yun na ang meron tayo ngayon, mga kapatid. Kaya maghanda-handa tayo. Ang paghahanda natin is, kano yung pera ko sa pulso? Hindi yun.
Hindi na yung, I'm telling you the truth, hindi na yung, kano yung naipon ko sa bangko? Buhay ako hanggang 20 years. My life is already set. Dahil meron akong 50 million sa bangko. Oh no. Yung pera mo, baka hindi na pwedeng ipambili yan. Okay? Pag nagsakupan na o nagpindutan na ng nuclear weapons. Ano nangyayari sa Iran ngayon? Bakit I'm sorry, this is preaching na, hindi na ito teaching. Bakit ang mga gasolina natin, ang mga diesel natin, para hindi na tayo makabili? Ano nangyayari? Sarado na naman ang Strait of Hormuz. Bakit? Yung kanilang Memorandum of Agreement of Understanding between US and Iran, wala na naman. Nagpirmahan sila ng treaty. Hindi na kinonsider yan. Gera na naman ngayon. Nangangako ang Iran na mag-create sila ng terror. Hindi natin alam kung tayo'y aabutin ng terror na sinasabi ng Iran. At nararamdaman na natin ngayon. Okay? Ito yung old earth. At pwedeng isang araw, mamayang gabi o bukas, pwedeng hindi na tayo magkikita-kita muli. I'm telling you the truth, pwede yun. Ang tanong, nakahanda ka ba? Gusto mo bang makinig sa Panginoon? O hanggang ngayon, wala kang pakialam. Nire-reject mo ang katotohanan. Basta ang gusto mo, basta ako gwapo, basta ako maganda, basta ako maraming pera. I'm sorry, walang pagandahan, pagwapuhan, payamanan, patalinuhan sa araw ng Panginoon. Ang titignan niya lang, naniniwala ka ba? Yun lang ang titignan ng ating Panginoon. Ano yung meron? We are expecting. Pag nasa old earth pa tayo, we are expecting. Pero pag nasa new earth na tayo, anong meron? Sa new earth, it will be already revealed. Hindi na tayo nag-i-expect. Nakikita natin, hanggang nag-i-expect pa tayo, hanggang naghihintay pa tayo, ibig sabihin, wala pa tayo sa new earth. Pero pag nakita na natin, nandyan na ang Panginoon, kasama na natin, wala nang kapighatian, hindi na tayo nadadaya ng dyablo, wala nang kasalanan, wala nang kamatayan, ibig sabihin, hindi na tayo nag-i-expect. Nandito na tayo, na-reveal na sa atin, na-i-experience na natin. Yun ang nasa new earth. Wala pa tayo doon. Nag-i-expect pa lang tayo. And then number 3, sa old earth, merong prostration. Sa old earth. Sino dito hindi na napoprostrate? Ano yung prostrated sa Tagalog? Ano yung prostrated sa Tagalog? Yung parang prostrated sa Tagalog. Ha? Nadidismaya. Yung parang napoprostrate. Yung inaasahan mo, ganitong mangyayari, pero hindi ganun nangyari. Parang yung nangyari ngayon sa Iran at Amerika. Okay? Akala ko ba okay na? Akala ko ba dire-diretso na yung crudo sa Strait of Hormuz? Bakit nangyari na naman to? Yan ang tinatawag na prostration. Napoprostrate ka. Akala ko okay na. Bakit gera na naman? Yan, prostrations. Yan. Ang sabi dito sa verse 20 of Romans. Yan. Verse 20. For the creation was subjected to prostration, not by its own choice, but by the will of the one who subjected it. Okay? Who subjected it. Ibig sabihin, habang nasa old earth pa tayo, habang nasa present earth pa tayo, meron tayong mga prostrations. Parang ng isang magulang na gustong makitang magbago ang anak,
Hindi magbago o bago ang anak. Ang magulang, napoprostrate siya. Ang sasabihin niya, ano bang gagawin ko dito sa anak ko na ito? Kaya tigas-tigas naman ang ulo. Suko na ako. Huwag kang sumuko. Huwag mong sukuan ang anak mo. Pag-pray mo siya. Pero meron tayong minsan ganon. We are prostrated. Habang nasa old earth tayo, dumarating yung mga prostrations. Sino ka man? Anak ka man, magulang ka man, estudyante ka man, teacher ka man, ano mang ginagawa mo, meron kang mga prostration. Ngunit sa new earth, sa bagong earth, anong meron? Number 3, anong meron? Ayan. Sa old earth, prostration. Sa new earth, meron kang, ano to? You will be liberated. Ano liberated sa Tagalog? Malaya ka na, pinalaya. Hindi na masukal ang kaisipan mo. Hindi na masukal ang kalooban mo. Bakit? Wala ka nang nakikitang masama. Wala ka nang nakikitang pangit na pangyayari. Lahat maganda na. Okay? For the creation was subjected to prostration not by its own choice, but by the will of the one who subjected it, in hope that the creation itself will be liberated from its bondage to decay. Ibig sabihin, sa new earth, malaya na. Lahat ng prostrations natin, lahat ng ini-expect natin, lahat ng ating inaasahan, kapatid, nangyayari na. Masaya na tayo. Okay, number 4. Dalawa na lang. Number 4. Number 4. Sa on earth, merong groaning. Ano yung groaning? Yung meron kang, ano sa Tagalog man? Ha? Yun. Daing. Yan. Sa old earth, marami kang daing, hinaing. Kasi marami kang gustong mangyari na hindi nangyayari, kaya dumadaing ka. There are groanings. Verse 22 to 23. And we know, 22, we know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth, right up to the present time. Groanings. Marami kang daing sa buhay, sa relationship, sa nangyayari sa kapaligiran, sa nangyayari sa Senado, sa impeachment. Ang kang daing. May mga naiisip, bakit naging senador po? Ito ba mga senador natin? Ganyan mo sila mag-isip, ang dami mo hinaing. Sa present earth, sa old earth. Ay sa new earth, meron pa bang ganon? Anong sinasabi sa new earth? Number 4. You will be glorified. Okay? Wala ka nang hinaing. Wala ka nang masabi. Wala ka nang, ang tawag dito, yung inaano sa Lord, hinihiling pa. Bakit? Kasama mo na siya. Masaya ka na. Nakikita mo na siya ng mukhaan. Wala ka ng daing o mga hinaing, kundi ikaw ay nasa kaluwalhatian na. And then lastly, anong meron sa present earth? Number 5, weeping. Ano yung weeping? Pagtangis, pag-iyak. Naiiyak ka pa ba, Kyle? May mga iniiyakan ka ba sa buhay? Ikaw nga. Ikaw nga, Kyle. Ikaw. Tinatanong ko lang, umiiyak ka ba? May mga iniiyakan ka ba sa buhay? Dahil nandito ka pa sa old earth, sa present earth. Dahil marami kang iniiyakan gusto mong mangyari pero hindi nangyayari dahil nandito ka pa sa present earth. Pero sa pangako ng Panginoon,
Kung ikaw ay masasama sa pinangako ng Panginoon, anong meron sa new earth? Anong meron? Number 5. Yan. Rejoicing. Rejoicing. Merong kaligayahan, kasiyahan. So, mga kapatid, makikita natin yung contrast, yung pagkakaiba ng old earth sa new earth. Mga kapatid, ang pinangako ng Panginoon sa atin na inaasahan natin ay bagong earth, bagong mundo. At dahil sa inaasahan natin na yon, naligtas nga tayo. Dito ako magkuklose. Unawain yung mabuti, mga kapatid. Hindi ka naligtas sa ano paman, kundi naligtas ka dahil pinaniniwalaan mo ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na magdadala sa iyo sa kanyang pangako. Yung pag-asa na yun, kapatid, ang nagligtas sa inyo, sa akin, sa atin. Kaya hagilapin mo yung pag-asa na yun sa puso mo at sa isip mo. Umaasa ka ba na mayroong pangako ang Diyos na kaluwalhati ang darating sa iyo aside from this planet Earth na nakikita mo? Kung hindi ka umaasa, kapatid, merong question mark ang iyong kaligtasan. Saan nakasulat yun? Saan nakasulat yun, Pastor? Verse 23 and 24. Magko-close tayo dito. Kung hindi ka umaasa, paano ka naligtas? Anong pinaniniwalaan mo? Ano ang hinihintay mo? Verse 23 to 24 says, not only so, unawain yung mabuti, mga kapatid, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit, we groan inwardly as we wait eagerly for our adoptions as sons, the redemption of our body. Dahil naghihirap tong katawan na to, naghihirap sa paglaban sa kasalanan, naghihirap sa paglaban sa mga temptation, sa mga tukso at pagsubok. So we are groaning. Ang kaluluwa natin ay namimighati for our redemption, for the redemption of our bodies. 24. For in this hope we were saved. Ang tunay na ligtas, mga kapatid, ay yung mga taong umaasa na meron silang kasasapitang kaluwalhatian pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Haginapin mo yan sa iyong isipan, sa iyong puso. Anong inaasahan mo? Naghihintay ka ba sa pagdating ng Panginoon? Naghihintay ka ba sa kanyang pinangako na merong bagong mundong darating? O ang buong focus mo at ang buong pansin mo ay nandito lang sa mundong ito? Kung ang buong focus mo at ang buong pansin mo ay okay na sa iyo ang mundong ito, merong question mark ang kaligtasan mo, kapatid. Sapagkat ang mga taong ligtas ay naligtas dahil naniniwala sila na ang Panginoon ay darating at ipagsasama sila sa bagong mundong inihanda ng Panginoon sa mga hinirang niya. Kung wala sa isip mo yun, panahon na para i-prepare mo ang iyong sarili, kapatid. Umiyak ka at lumuhod sa Panginoon. Sapagkat hindi mo alam kung kailan babagsak ang kanyang judgment. Okay? Hindi mo alam. Kung paano hindi alam ng mga Iranians na magkakagera sa kanila ngayon. Hindi nila alam. Nagsasaya sila. Isang araw, ginera na sila ng Amerika. Sinong nakaisip na Iranians na gano'n? Wala. Pero nahihirapan sila ngayon.
hindi nila inaasahan na magkakaganon. The same thing with us. Hindi nyo ba nababalitaan na nagigit-gitan ang China at ang ating Coast Guard, ang ating Navy sa the West Philippine Sea? Hindi nyo ba nababalitaan na nagkakasakitan na? Hindi nyo ba naiintindihan na ang away ng mga magkakapitbahay ay nagsisimula sa maliit na away ng mga bata? Na nag-away yung mga anak, pinatulan ng mga matatanda at naggera na ang mga magkakapitbahay? Pwedeng ang lahat ay magsisimula sa maliit. Okay? Maghanda ka, kapatid. Maghanda tayo. Hindi natin alam kung kailan. Pero pinaghahanda tayo ng Panginoon. Ang ating kaligtasan ay nakasalalay, mga kapatid. If we are really expecting, naniniwala ba tayo na darating muli ang Panginoon at pagdating niya, ipagsasama niya tayo sa kanyang bagong mundong inihanda para sa atin. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon. Purihan po natin siya. Hallelujah. 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 O aming amang dakila, Lord, higit sa lahat kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan, tinuturuan mo po kami at inihahanda sa anumang kapahamakang pwedeng dumating sa amin pong sanlibutan sa mundo. Ama, bagamat totoong mangyayari ang kapigatiang darating sa old earth, sa present earth, but Lord, binigyan mo kami ng pag-asa, tinuro mo sa amin ang katotohanan, at nilagay mo ang pananampalataya sa amin na bagamat darating ang kapigatian sa lumang mundo, meron kaming inaasahan bagong mundo kung saan wala nang iyakan, wala nang problema, wala nang kapigatian, at wala nang kamatayan. At ang pangako mo'y makakasama ka namin sa walang walang hanggan ng aming buhay. Salamat aming Panginoon. Salamat aming Diyos. Sapagkat ibinukas mo sa amin ang katotohanan at hindi mo ipinagkait na maintindihan namin at maunawaan namin. Nawa aming Ama, piliin ka namin. Iwaksin namin ang mga walang kwentang bagay sa sanlibutan at piliin namin na mag-aksaya ng panahon sa iyo at sa iyong mga salita. Ama, salamat. Salamat. Ito ang iyong iglesia, ang Truth and Life Christian Church. Naway, patuloy mo kaming kaawaan. Patuloy mong ibigay ang iyong kabutihang loob, ang iyong grasya. Ilagay mo sa aming puso ang interes, ang pagnanais, ang desire sa aming puso, na ikaw ang unahin, ikaw ang hanapin, upang magkaroon kami ng pag-asa, upang magkaroon kami ng expectation na ikaw ay muling babalik para kuhanin kami at ipagsama sa iyong kaluwalhatian. Salamat po. Sa iyo po namin tinataas ang papuri, ang parangal, ang lahat ng kapasalamatan, ang kaluwalhatian, ang pagsamba sa pangalan ng iyong anak, ang aming Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Amen, amen, and amen. Do we still have time? Ha? Anong oras tayo laging nag-uwi? 8, ano? Yan. Okay, meron na lang tayong 30 minutes. So, next time na tayo mag-grouping. Ano natin yung 30 minutes kung sino may tanong. Sino pang may tanong sa inyo, mga kapatid? Doon sa napag-aralan natin. Nag-spend tayo tapos
pagdating ng 7:45, mag-ano na tayo, mag closing prayer na tayo. Wala na tayo